Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi. Sasasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pa't mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin.
Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ng ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan, naayon ba sa kautusan na magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling saka pinayaon. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Naniniwala po tayo sa kapangyarihan, sa lakas ng kolektibo o sama-samang panalangin. Invisible, hindi nakikita ang mga dasal. Ngunit ito'y nararamdaman natin kung pinagsama-sama natin, kung kanya-kanya tayo, mahina tayo. Kaya kayo, madaling araw pa lamang, puno ng ating simbahan, at ang ilan sa inyo nanggaling pa sa mga malalayong lugar. At sinamahan tayo na mga nagpupuyat pa sa ibang kontinente. Dapat tulog na sila, namamahinga, ngunit kaisa natin. Bawat isa sa atin dito may pagsasakripisyo. Bakit? Naniniwala po tayo sa Kanya na paggagaanin, makakaahon tayo sa kasalukuyang kalagayan natin. Kaya tayo'y nagdadasal para sa isa't isa. Malakas! Kahit hindi mo nakikita, totoo, bagamat invisible, nagsasama tayo. Mararamdaman mo na ang makasama mo, ang intensyon nila, matupad ang hinihingi natin sa harapan ng Senyor.
At hindi ba siya maluluha? Hindi ba siya mahabag? Diyos siya. Kung sama-sama tayong nakikiusap, Panginoon, kung maaari po, nakikiusap kami. Alam ko po na kami hamak lamang. Sino ba kami? Ngunit kami dito, malayo pa. Gumising pa kami. Di pa kami natutulog. Kung maaari po, kahabagan tayo ng Panginoon. Lumambot ang kanyang kalooban para sa atin. Ang Diyos na makapangyarihan, lalambot, hihina, ika nga, dahil malakas ang kapangyarihan ng dasal. Pagnilayan po natin ang mga pagbasa, sinusubaybayan po natin sa unang pagbasa, sulat ni San Pablo na naghihinayang. Sabi ni San Pablo, ang Israel pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos, kay dami-dami mga bansa sa mundo, espesyal ang Israel. At dito siya nagpaunlak, yung mga propeta, yung mga kautusan, ang mga propesiya, ang mga paggabay niya para sa lupaing ito. At higit sa lahat ng mga pangako natupad sapagkat sa kanila nang galing ang Mesiyas, si Jesus nang galing sa kanila, sa salinahi, sa mga anak ni Abraham, nagmula si Jesus. Ngunit, naghihinayang si San Pablo sapagkat sa oras ng paghahayag, hindi nila pinansin, hindi nila pinahalagahan, walang apresyasyon. Nung dumating na yung katuparan, yung pinakahintay nila, masama pa nga inisip nila para sa Kanya. Yan ang malaking sayang, paghihinayang. Matutupad na sana kung kaya lang, para bang, ayun, kapos, hindi masaya ang konklusyon. Yan ang naaksaya, yan ang damdamin ni San Pablo sa mga kapwa Hudyo niya. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas, si Jesus kasama ang mga Pariseyo. Ewan ko ba kay Jesus, kumakain siya sa mga kritiko, inanyayahan siyang kumain, makisalo sa bahay ng isa sa mga pinuno ng Pariseyo, kakain. Ewan ko ba sa inyo, pero ako, kahit na masarap ang pagkain, kung hindi ko kapalagayang loob o kakwentuhan yung mga kasalo ko, may hirapan. Baka kayo rin, ganun din ang karanasan nyo. Kahit yung paborito mong putahe, nasa harapan mo. Kung kaharap mo naman yung medyo iniisip yung masama sa'yo, hindi ka gaganahan. Pero si Jesus, mabait talaga ang ating Panginoon. Nakisalo siya sa mga pinuno. Yan, sinabi dito, inaabagan, inaantabayanan ang bawat kilos niya. Kung may maliit na mali, aha! Huli ka! Si Jesus, napakabait sapagkat gusto niyang iligtas ang lahat. Talagang pasensyoso siya. Talagang likas siyang mapagbigay. Kung ako yun, baka hanap mo na lang ako ng dahilan para hindi sabi mo, may gagawin pa ako. Pero si Jesus, tinanggap niya. Alam niya kung ano iniisip nila. Kaya, diretsahan na siya.
Maaari bang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga? Di tahimik sila. Si Jesus, itong reliyon natin, ito yung pananampalataya natin. Kaya may araw ng pagsamba, kaya hindi tayo nagtatrabaho. Kailangan magtrabaho tayo sa ipapakainin nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Pero meron tayong panahon para magpahinga upang magpasalamat, magbigay pagsamba sa Kanya, pagkilala, magtumanaw ng utang na loob sa Kanya. May panahon tayo para sa Diyos. Yun ang diwa ng araw ng pamamahinga. Hindi muna tayo, yung mga Pariseo, ginawang napaka-istrikto yung batas. Minsan may mga ganong otoridad, di ba? Bawal yan! Meron kang balidong dahilan. De. Basta. Yung makitid na, sarado na pag-iisip. Siguro, ayaw mawalan ng trabaho. Ito yung utos ni boss. Walang eksepsyon. Kahit na ba? Ano yung eksepsyon? Kung sa araw ng pamamahinga, yung hayop na inaalagaan mo, nahulog sa balon, nahulog sa bangin, na aksidente, hindi ba nyo tutulungan? Araw ng pamamahinga, maghihintay ako ng kwan. Ilang oras pa ba bago matapos itong araw ng pamamahinga? Ewan ko kung gano'n ang pag-iisip natin. Napaka limitado. Sabi ni Jesus, hindi lang yung hayop na inaalagaan, kung hindi kung anak mo. Araw ng pamamahinga, na aksidente, agaw buhay na, bawal lumakad, bawal iangat yung kamay, bawal. Ano ka ba? Nakikita mo na nahirapan yung anak mo, di ba tutulungan mo yan? At para sagutin ko na, sabi ni Jesus, yung isa doon may kapansanan, may disabilidad, gumaling ka. Kaya gumawa ng mabuti si Jesus sa araw ng pamamahinga. Yung buti pa yung ibang mga ordinaryong tao, salamat sa Panginoon. Nakalaya na sa kanyang disabilidad. Yan ang pagsamba, pagpapalaya. Ang tunay na pagmamahal, hindi lang limitado, obligasyon, tungkulin, hindi yan saradong isip. Ito'y pakikipagkaibigan. Ito'y pagmamahal. Ito'y pagdadakila. Dinadakila natin ang Diyos. Kung mayroon tayong yung gawain natin, di tayo magyayabang. Mismo ang kapangyarihang gumawa ng mabuti galing sa Kanya. Kaya dinadakila natin. May liberasyon, may kaligtasan, nakalaya. Salamat sa Panginoon. Hindi ba? Yan ang pagluluwalhati. Sige po, pagnilayan po natin ito. Pagdasal po natin ang ating bansa, demokrasya tayo, nalalapit na po yung eleksyon. Nawa po ay gamitin natin ang ating tamang pagdedesisyon at pagpili para sa ating mga pinuno. Sa tulong ni Maria, ina ng Santo Rosario, matatapos na yung Oktubre, buwan ng Santo Rosario, ni San Jose, nawa po mga kapatid, maging bukas tayo. Huwag po makitid o sarado o limitado ang ating puso't isip at maging bukas tayo na ang mga nangyayari sa atin ay mula sa kamay ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na tumawag sa atin bilang Kanyang mga anak at maging malaya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Ang tugon po natin, makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon.
Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Ang mga Kristiyano naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Huwag nawa nating ilagay ang batas na higit pa sa tao. Bagkus gawin muna natin ang dakilang utos na mahalin natin ang ating kapwa. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng pagmamahal sa ating pakikitungo sa mga dukha at inaapi at makita natin si Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Ang mga may sakit at yaong mga nasa ospital, naway gumaling sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Ang mga yumao naway makapiling na ng Diyos. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Panginoon Diyos, maging paanyaya nawa sa amin ang bawat batas mo at namahalin at paglingkuran. Unawain at igalang, akayin at gabayan ang aming mga kapwa. Piniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at hinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at hinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Bihayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awat pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo marapat naming may alay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayan ay mo'y diti na banaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib, sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may
may kapal. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Jose, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, at ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming makapangyarihan, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan, upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasal ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladalan nila mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangalan sa binyag na ikaw-ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.